Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon, isang mainit na pagbate, respeto at pagmamahal sa inyong lahat ngayong bagong araw. Carlos Baba, ang matapang kong kaibigan. Agad na-excite ang mga anak nang makita nilang nagsimula na ulit tayo ng video mga kaibigan. Maligayang Eid al-Adha sa lahat, naway maging masaya ang inyong pagdiriwang kasama ang mahal sa buhay. Eid al-Adha ngayon, kaya bumili kami ng tupa. Ipapakilala ko sila sa inyo. Naku, anak, naku. Akala nyo maliit lang kayo, pero anak, malalaki kayo, malaki, hindi kayo maliit. Caroline! Si Caroline, grabe parang nasanay ng mata ko, halos kasing laki na ni Nora. 4 at kalahating buwan ka palang anak. Pero sa tingin ko, pag lumaki ka pa, baka malampasan mo pa si Nora. Magiging kasing laki ni Carlos kasi matatangkad din ang kanyang mga magulang. Anak, grabe ka, pero pakiusap, huwag niyo akong bigin. Pakiusap, para masuportahan ako. I-like niyo ang video na to, mag-subscribe kayo, at mag-iwan din ng komento. Matutuwa talaga ako. Napakaalaga ng mga like at komento niyo para sa akin. Huwag kayong tamarin, tol. Tingnan nyo, kahapon humiling ako sa inyo ang daming nag-like, promise, natuwa talaga ako. Kaya ngayon, agad akong gumawa ulit ng video. Huwag nyo akong bigin, suportahan nyo naman ako. Lagi kong pinapakita sa screen ang mga madalas mag-comment. Kaya saludo ako sa inyo. Salamat at mabuhay kayo. Sa susunod na video, ipapakita ko ulit ang pinakamaraming nag-comment. Kaya mag-comment lang kayo, tol. Tara na. Hoy, Escobar! Gwapo ko anak! Anong ginagawa mo? Palalabasin ba natin si Escobar? May aso bang pwede makalaban si Escobar? May dede! Sige, mag-away kayo, Esco! Takbo na! Mag-away kayo. Ang galing mo talaga. Anak ng Alemanya. Ang tapang ng anak ko. Hanga ko sa marangal mong lahi. Pati sa mababang likod mo. Tunay kang anak ng dugong malangal. Escobar. Marangal. Marangal. Grabe talaga ang anak ko. Hindi mapakali sa kinatatayuan niya. Tumigil ka. Dahan-dahan lang. Hindi ka rin dapat masyadong lambingin. Tumigil ka. Tinan mo si Escobar. Sobrang ganado na naman. Hector, gusto mo bang palabasin din? Ang galing mo, sandali lang. Hayaan mo munang maglakad si Escobar. Maria! Si Maria sobrang bilis, parang bala. Grabe, ano kung babae. Palabasin na ba natin siya? May kalaban ba siya? Halika anak, susugal ako ng kaundi at ipakikisalamuha kita. Maria, binuksan ko na ang pinto. Maglakad-lakad ka sa likod. Sige, mag-ikot ka. Ang galing ng anak kong babae. Saludo ako sa kanyang karangalan. Purong kalidad. Si Maria din pare, napakagandang Rottweiler. Kalidad talaga. Ulan, sumugal tayo ngayon. Dati nilalakad ko siya na may tali. Sana hindi siya makipag-away. Ang galing mo din, Papa. Palalayain din ba kita? Huwag muna, anak. Siguradong makikipag-away ka. Angas mo talaga. Ang gaganda ng mga anak, parang mga bala. Lahat sila ay sobrang healthy, mga kaibigan. Wala kaming problema o anumang aberya. Pusat pa ba? Haligang ka pusat, palalayan din kita pusat. Magkikipagtagisan ka rin ba kay Escobar? Sige, magtagisan tayo, halika pusat, maglibot ka rin, magdiwang, tumakbo ang mga leon ko. Leon ng Anatolia, handa kong ilayan lahat para sa laki at tindig mo, anak ko. Mahigit 85 sentimetro, ang taas mo, ang ganda ng tindig. Pusat papa, kung napayos lang tenga mo, astig na talaga itsura mo, mukha ka ng lobo. Parang lobong leon kong anak. Ilabas niyo ang enerhiya niyo. Mainit kaya maglakad-lakad tayo ngayon, mga kaibigan. Bumili kami ng 5 magagandang tupa. Kuya, sigurado akong magugustuhan niyo sila. Talagang gaganda nila. 4 ay dilaw na tupa, tapos may isa akong itim na nakuha. Sandali, panurin muna natin si Maria. Ikuwento ko yan. Kinakabahan ako kay Maria. Ase, huwag kang makialam. Halika na. Nako, tinaas ni Nora ang buntot niya. Kuya, sana wag silang mag-away. Delikadong ginawa natin. Ipasocialize natin si Maria para makagala siya, kuya. Ang ganda niyang aso dati, sobrang kaawa-awang kalagayan niya. At manipis pa ang balahibo. Inalagaan ko siya at binigyan ng espesyal na atensyon. Ngayon, makapal ng balahibo niya at gumanda, pati mga mata. Halika, leon kong anak na babae, ang likot mo. Dun sa banda ron, kuya, puro damo na kasi may hardin at sobrang dami ng damo. Hindi ko muna puputulin dahil nagdala tayo ng maraming tupa. Tara, puntahan natin sila ng dahan-dahan para makalabas at makagala ang mga aso. Sandali mga bata, hindi kayo sasama. Ulam Bonjuk! Bonjuk, nasaan ka anak? Si Bonjuk ang tropa ko. Tropa ko talaga to. Mag-wrestling kayo ulit kami ni Bonjuk ano? Tingnan mo, kahapon lang namin nakuha ang mga tupa. Pinagsama ko sila sa mga kambing. Natakot ang mga kambing sa kanila. Sana nakuha ko ang unang reaksyon nila para sa inyo pero nagpanik ako kaya hindi ko na-record. Ito tumatakbo palayo sa mga tupa. Yung mga tupa naman tumatakbo palayo dito. Tingnan mo naman kuya.
Dumating din si Didi dito. Tulad nung pasikat na tumalon sa bakod, inatake siya ng itim na tupa. Kaya tumakbo siyang palabas. Gaya ng pagpasok niya, dala ng takot. Sobrang natakot si Didi sa mga tupa. Yung malalaki, siguro natakot din, di ko rin maintindihan. Kanina kinunan ko ng litrato si Tupa, si Boncho Uya, sinuwag yung Tupa. Astig si Boncho, kita mo pagiging leader niya. Siya talagang leader dito. About na lang ang kambing natin na wala kasi ang isa, pero plano kong gawing 5. 5 na rin ang tupa natin. Gusto ko rin kumuha ng itim na kambing para may iba-ibang kulay. Puti, dilaw, itim. Sa anin ang mga ito. At balak ko rin kumuha ng itim na halip na kambing na malalaki. Pero sa susunod ko natitignan. Alam nyo naman, ako ang nag-aalaga ng mga aso. Plano ko rin, kung papayagan ng Diyos, mag-alaga rin ng kambing at tupa at paramin sila para may dagdag kita at trabaho. Nainganyo ako dito. Kung anong hayop meron, susubukan naming suwertein isa-isa. Malaki ang Diyos, kaya gagawin natin to. Kuya, mahal nga pero habang may kakayahan, unti-unti namin binibili. Ngayon, handa na ba tayo? Ipakita mo nga ang mga tupa. Tingnan mo ang mga leon ko, grabe. Sila ang tunay na anak ng purong Anadolu. Tingnan mo ang ganda nila. Diyos ko, ilayo mo sila sa inggit at masasamang tingin, grabe ang mga leon ko. Sila ang magiging alamat ng hinaharap. Tingnan mo, grabe. Yes, Glay. Sige na anak, yung huli. Parang guya, tingnan mo yung asul ng ulo, palundag-lundad maglakad sa bigat. Yung kaliwa, yun yung may sungay na mga kaibigan. 6 na buwan pa lang ram namin, mas maliit siya kaysa sa iba. Yung itim na tupa ay 2 taon na, yung may asul na ulo ay 2 taon at kalahati at yung may batik-batik ang ulo ay 3 taon na. Apat silang babae, tapos 1 ram lang ang lalaki. Pinaka nagustuhan ko yung itim na tupa, pati yung may hikaw. Maganda rin yung puti na parang tilay, gusto ko rin yon. Ayo, alin ang paborito ninyo sa ranila? Maganda rin yung ram natin kuya. May lakad pa yung ram, parang ang lakas ng katawan niya, parang maskulado. Sana lumaki pa yung ram na yon. Magiging magaling siyang ram para sa kanila. Malapit na, magdadala pa ako ng 3 tupa. 2 babae at 1 lalaking tupa. Yung mga dadalhin natin ay orihinal, hindi pa nababago na lahi ng Merinos. Kaya depende doon, baka doon na tayo magpatuloy sa Merinos o baka sa iba pa. Esko, wag mo hawakan o ipitin ang mga tupa. Kuya, si Escobar ayaw talaga niya sa mga tupa. Kita mo ba? Mashallah. Kuhanan mo nga ang mga bunchuk, tingnan mo, nasa kaliwa mo sila. Bonchuk! Kuhanan mo silang lahat dito. Pumwesto ka sa likod ng mga Bonchuk para sabay-sabay silang makita. Bonchuk! Nawala na ba sa eksena si Bonchuk? Kuya, mailap talaga ang mga tupa. Hindi pa sila sanay, kahapon pa lang dumating. Kahit mga Bonchuk, nung una, hindi rin agad nasanay sa atin. Kung natatandaan ninyo, hindi ko sila mailabas sa bakuran, hindi ko rin sila maipasok ulit. Parang nag-aalaga talaga ako noon, pinapastol ko sila. Pero ngayon, hindi na nila ako kailangan. Sila na mismo ang pumapasok at lumalabas dito, ayon sa gusto nila. Siguro, 1 buwan lang at masasanay na rin sila sa atin. Alam nyo naman, mahal ko lahat ng hayop. Sa amin, hindi mahalaga kung kambing, manok, tupa, aso o pusa. Hindi ako namimili ng hayop, mahal ko silang lahat. Kaya iniisip ko na dahil mahal din natin sila, sana masanay din sila sa atin paglipas ng panahon. Hinihintay ko rin mga payo nyo. Tingnan niyo si Bonchok, grabe talaga siya. Ano ang dapat naming bantayan sa mga tupa? At ano ang dapat gawin? Baguhan pa lang kami, kaya magsisimula pa lang matuto. Naway bigyan kami ng pagkakataon ng Diyos at matutunan namin ito kalaunan. Pagkatapos niyan, ayon sa tulong, komento at payo nyo, doon ako kikilos. Sabi ko nga, pag dumating ng 3, 5 na sila, kaya 8 lahat. Kunin mo yan at kunan para makita. Grabe talaga. Escobar, wag mong galawin. Gustong-gusto ko talaga tong itim na to, kuya. Yung itim na tupa, siya yung humabol kay Dede kahapon, kaya na-in love ako sa kanya. Takot na takot si Dede sa kanya, mga kaibigan. Sobrang iwas ni Dede sa kanya, palaging lumalayo. Grabe kayong mga aso, wag masyadong makulit. May nagsabi na naawa sila sa kambing, asno at iba pa. Pero mga kaibigan, wala namang kaawa-awang sitwasyon dito. Karaniwan, hindi nangyayari ang ganitong mga eksena. Habang nagbibideo ako, nagiging masigla ang mga hayop na to. Nagiging pilyo ang mga aso, hinahabol nila. Pero wala namang masama para sa kanila. At saka kahit hinahabol nila, hindi naman nila sinasaktan. Pinapatakbo lang nila yung hayop. Sa tingin nyo ba, ilalagay ko sila sa posisyon na masasaktan sila? Parang paraiso dito para sa mga hayop. Ngayon lang namin pinakawalan si dating Escobar. Pero hindi naman nila ito karaniwang ginagawa.
Teka, isa raw ulit si Escobar. Esco, wag habulin ng mga hayop. Ayun, si Maria sumusuhod na naman. Ako, wag! Kuya, ginugulo ni Escobar ang lahat eh. Esco, sandali lang. Si Maria may susugurin. Si Maria may susugurin na tao. Naku, si Pusat na tense. Mga bata, kalma lang at magpakabait. Huwag nyo kaming pahirapan. Si Maria gusto makipag-away mga kaibigan. Naku Maria, wag mong gawin yan anak. Si Bonchuk naman, laging nasa tabi ko, parang bodyguard, kita mo. Ulan Bonjuk, ito ang tropa ko, seryoso. Sobrang mahal ko si Bonjuk, parang magkatropa talaga kami nito. Kung mapasanay ko lang sana ang mga tupa, hindi ko pa nga sila mapakain ng pagkain. Nilalagyan ko ng pagkain ng lalagyan, ayaw nilang lumapit. Naglagay ako ng damo, naglagay ako ng dayami. Yun lang ang kinakain nila mga kaibigan, pero hindi sila lumalapit sa akin. Umiiwas sila. Kapag sinubukan ko silang huliin na yun, siguradong tatakbo na naman silang lahat sa iba't ibang direksyon. Hindi pa rin sila ganung magkasundo ng kambing. Kailangan pa nilang mag-adjust. Baka mga 1 buwan pa bago sila masanay, kuya. Hindi lang kami dahilan, may epekto rin ng aso. Kasi kapag tahol sila, natatakot ang mga tupa. Masasanay din sila tulad ni Bonchuk na naamo ko ang mga kambing. Sa pagdaan ng panahon, masasanay rin sila kuya. Kung pala rin, magkakaanak din tayo mula sa kanila. Dalawa-dalawa pa. At sana lumaki ang ating kawan. Dito, magiging parang farm ng aso, tupa at kambing. Ang gagaling ng mga alaga ko. Hoy, huwag masyadong patakboy ng mga yan. Papayat sila. Sa totoo lang, hindi naman sila lahat iba-iba. Yung 4 galing sa isang lugar, yung isang lalaki lang ang galing sa iba. Pero nagkasundo silang lahat dito. Ngayon, sabay-sabay na silang gumagala. Mga pato, anong ginagawa nyo dyan? Huya, isara muna natin si Escobar. Masyado niyong ginugulong mga hayop. Bonjuk, huwag kang sumama. Si Eso, puro putik na. Sandali lang anak, bigyan mo ako ng daan. Esco, halika dito. Isasara ko lang si Esco, hindi naman susugod si Maria, di ba? Hindi, sandali lang, Esco, teka. Teka anak, sandali lang, hindi. Ay naku pare. Kapag may hinila ka, nag-aaway sila, nababaliw na ako. Sandali, papasok na si Maria. Isasara muna kita anak kasi naghahanap siya ng away. Makakagulo na. Esco, halika, duman ka Esco. Duman ka Esco. Halika anak, duman ka. Ayos na, hintay, galing mo. Teka Caroline, huwag ka munang pumasok. Mas maganda ang lahat kapag walang gulo. Sumama si Escobar. Sa putikan at pinutikan din niya ako. Pusat baba, pusat halika. Isasara ka rin namin. Halika pusat baba. Saludo ako sa lakad mo. Anak kong leon. Lakad na parang mayabang. Tinatayo pa niyang balahibo niya. Ngayon ko sana ilalabas si Carlos pero baka mag-away na naman sila. Halika na, pumunta tayo sa mga tupa. Kalmado na sila ngayon. Kapag umatake sina Escobar mula sa labas, napipilitan talagang tumakbo ang mga tupa. Karaniwan, hindi ko sila. Sandali Nora! Wag Caroline, sandali! Hindi ko sila inilalagay sa posisyong masasaktan sila. Huwag ninyong isipin yun, kuya. Gagawin ko ba yun? Baliw ba ako? Paminsan-minsan naglalaro lang naman sila. Ngayon, kailangan din nating bigyan ng pangalan ang mga to. Nabigyan na natin ng pangalan ang mga kambing. May problema sa paan ng babae yun, mga kaibigan. Alam mo yung gumagawa ng ganun, sa tingin ko dahil sa timbang, mainit din kasi. Kaya parang dahil sa timbang. Tingnan mo yung itim, parang bagay sa kanya ang pangalan Decal. Grabe ang tapang ng dating niya. Mukhang lahi nila ay Sakis o Sakis Merinos yata. Siguro ganun nga, halo-halo ang lahi mga kaibigan. Pero nagustuhan ko talaga, grabe ang laki at ganda ng katawan nila. Kahit saan mo tingnan, yung may aso na ulo ay halos 70 kilo. Sa video mukhang maliit, pero sa totoong buhay, sobrang laki at bigat tol. 60, 70, 50, 55 ang bigat nila. Sana magdala sila ng swerte at biyaya at huwag kalimutang sabihing Mashallah sa mga bagong alaga. Ginawa na namin parang zoo ito ngayon. Halika na mga leon ko, halika! Halika at haplusin ko kayo, halika! Huwag kayong magtakbuhan, halika! Oh, lumipad siya. Yung itim na tupa lumilipad. Pare, mas malala pa ang mga to kaysa sa mga kambing. Nakakatakot sila. Sabihin ko lang sa inyo, lumilipad sila. Masya Allah. Caramel, lalabas ka ba sa labas ha? Halika, tilalawas ko kayo, mangginahin kayo, halika. Bonjuk, halika, Bonjuk! Halika anak, Bonjuk! Sandali, Natasha, wag, Bonjuk, halika! Sige, ayaw ni Bonjuk lumapit, hayaan mo na lang siyang manatili dyan. Hector, Papa, handa ka na ba anak? Halika't ilalabas kita, sandali lang. Nako, ano nangyari sa pintong to?
Sandali lang, Pasya. Sandali lang, Pasya. Sandali lang, Pasya. Sandali lang. Sandali lang, gwapo kong anak. Sandali lang. Hector, papa ang tao namin sa'yo. Totoo, naging papa ka na. Astig ka talaga. Tinan mo si Nora kung paano siya lumalapit sa'yo. Si Nora ang asawa ni Hector, mga kaibigan. Kaya yan, agad siyang lumalapit. Anak, grabe ka. Napakaganda mo. Ang init ng panahon na yun, kalimutan nyo na yung mga dati kong sinabi. Dati sinasabi ko na mainit, pero kung ganito pa rin ang panahon bukas, sigurado pupunta ako sa dagat bukas, tol. Sa tingin nyo, alin sa mga anak ko ang dapat kong isama sa dagat? Isulat nyo sa mga komento. Mag-suggest kayo ng 2 anak para sa akin. Bukas ayun doon ang mga anak na dadali ko sa dagat. Tara na, tol. Maligo tayo para makapagpalamig. Hector, halika. Ang Cane Corso, sobrang talino. Parang tao ko mag-iisip. Maria, kanina lang sinubukan mong umatake. Narinig mo ba? Mag-isip ka. Sandali, tol. Kay Carlos muna. Tingnan mo, ang bait niya, di ba? Uy, ano nangyayari? Sandali, si Hector ba ang umatake? Ako bang may mali? Parang gusto niya umatake kay Hector? Sige anak, kalma ka lang muna. Sandali, halika Hector. Si Hector ba ang inaatake niya? Dumaan ka lang dito ng ganito. Titina ko kung may sasabihin si Hector sa mga tupa, susubukan ko lang. Sandali Dede, wag mong pakialaman si Hector. Halika Hector, halika anak. Naku kay Hector. Sige po sa papa, kalma ka lang, hindi ko marinig ang sarili ko. Halika Hector ko, si Hector papa ay napakagwapo, grabe talaga. Caroline, huwag mong galitin si Hector. Nakikita mo ba si Caroline kung paano niya mahal si Hector kuya niya? Pero seryoso, lalaki talaga si Caroline kuya. Keo! By the way, alam nyo na, yung mga tuta natin dati, binalawan na silang lahat dito. Mga baby, kamusta na mga baby ko? Mabuti at gumaling na silang lahat. Ayos na sila ngayon, huwag kayong mag-alala, nandito lang siya at palipat-lipat sila. Mga baby, anong ginagawa ng mga mahal ko? Inalis ko kayo roon kasi ginugulo niyo ang paligid mga anak. Pilyo talaga kayo. Sandali lang, kunan mo ng video sina Hector at Caroline. Kita mo ba? Grabe si Hector ko, parang jaguar ang anak ko. Halika, maglakad tayo. Halika. Sana itong mga to rin na ako kung makapagsalita lang sila mga kaibigan. Gusto ko sanang palaging palayain silang lahat pero hindi sila nagkakasundo. Mga sira ulo talaga. Si Hector Baba nagsisimula na naman magpakita ng autoridad sa paligid. Grabe si Hector. Pero si Dede tahimik lang, napansin ko yun. Simula na masaktan siya ng tupa, hindi na siya lumalapit. Nakita mo, sandali Hector. Ano nangyari, Ares? Kaaway ng asno. Nagdilim ang paningin ni Ares at umatake siya. Nakita naman ni Hector si Faisal. Tingnan mo ngayon. Pre, tingnan mo naman ang kagwapuan niya. Tingnan mo ang tindig niya. Grabe, napakagwapo ng anak ko. Hindi ko sinasabi to dahil aso ko siya. Pero talagang napakastig niya, pre. Tingnan mo naman. Grabe, napakagwapo ng anak ko. Sige Ares, kalma lang. Tingnan mo ang tindig niya, ang forma niya. Sana lang hindi niya maputol ang tali. Daan-daan lang anak, halika dito. Kalma lang, tingnan mo naman to. Siya lang ganito sa buong lahi niya, nag-iisa lang. Tingnan mo ang tindig niya, grabe ang lakas ng dating. Dahan-dahan lang anak, dahan-dahan lang. Nakikita mo ba kung gaano kaayos ang alaga sa batang to? Grabe, parang batang baka sa laki. Halika, dahan-dahan lang anak, dahan-dahan lang. Ayun na naman, kay Faisal na naman siya umaangas ang loko. Halika Hector. Sige, huwag ka masyado lumayo doon. Huwag masyado, mainit ang panahon. Sa totoo lang, sa ganitong kainit na panahon, hindi ko talaga siya masyadong nilalabas. Either maaga ng umaga o kaya gabi mga kaibigan. Lalo na kapag ganito kainit ang panahon. Dahil malalaki ang mga hayop na to, pwedeng silang ma-heat stroke o atakiin sa puso kapag sobrang pagod. Kaya hindi ko sila pinapagod masyado, tol. Okay lang kapag malamig ang panahon, pero sa ganitong init, hindi talaga maganda. Baka bukas dalhin ko si Hector sa dagat kasi gustong-gusto niya yon. Halika, tol. Halika, gusto mo bang maganda si Papa ng salusalo para sa inyo, Hectorum? May kadena ba rito? Dito ko muna, tatalyan si Hector. Sandali lang, Hector. Si Papa ay gagawa ng sorpresa para sa inyo. Hintay lang, anak. Gagawin ni Papa ang sorpresa niya. Huwag mo sirain to, may isang kondisyon lang. Sandali. Ayan, nakita niya si Faisal. Kung hindi niya nakita si Faisal, walang problema sana pero sandali, hawakan natin to dito, medyo paikliin natin.
Kahapon sinabi ko na may pista, kaya bumili kami ng manok. Gagawa ko ng espesyal na handaan na video para sa mga anak, mga 500 kilo. Ang pista na ito ay tunay na mararanasan ng mga anak natin. Tyson ko! Tunay kang anak ng Argentina. Saludo ako sa'yo at sa marangal mong tindig. Sandali lang. Ngayon, ganito, nagdala ako ng 4 na kilo. Mayroon tayong butterfly cut. Maganda tayo ng salu-salo para sa mga bata, para makakain sila ng karne. Tingnan mo naman ang ganda nito. Tingnan mo to. Tingnan mo. Tingnan mo ang butterfly cut na to. Kita mo ba ang karne? Ilalagay mo to sa ihawan na parang chops. Allah. Dede, kuha ka na anak. Caroline, hawak ko na. Kuha ka na anak. Kainin mo. Nora, kunin mo. Asiye. Bilisan mo. Asiye ang sabi ko, Natasha. Asiye, kunin mo. Asiye. Kainin mo na, wag ibigay sa iba. Hector Papa, parating na si Hector. Hector, kuha ka na at kainin mo. Dede, wag kang pumunta doon. Mag-aaway sila ni Dede ngayon kaya hindi ako lalapit. Kita mo Hector, sobrang init kaya hindi siya makakain, kuya. Dede, kunin mo yan. Hector, dalhin mo. Ayaw niyong kumain dahil sa init, kuya. Kapag dumating na ang tag-init, makikita niyo talaga ang pagkakaiba ng mga anak. Medyo papayat sila. Sa tag-init pumapayat ang mga aso, sa taglamig naman tumataba sila. Caroline, kunin mo. Dede, dahan-dahan lang. Huwag mong kagating kamay ko. Baka akala mo butterfly cut din. Ala, Asiye, wag mo hayaang maagaw ni Dede. Sino bang hindi kumakain? Dede, kunin mo. Dede, pang ilan mo na yan? Ibigay natin kay Sky Papa. Sky! Dalhin mo anak. Kunin mo rin ang ikalawa rin. Çıtır, paano ka nakatakas? Nakakulong si Çıtır pero nakatakas siya nagidangwa. Çıtır Alika, kunin mo. Çıtır Alika, anak kunin mo. Çıtır, si Çıtır ay nakakulong sa paanakan pero nakatakas siya mga kaibigan. Çıtır Halika, kunin mo anak. Sandali Çıtır, kakalabas lang niya kuya. Gusto niyang mamasyal. Hayaan mo siyang mamasyal. Dede, kunin mo Hector Papa. Si Hector hindi pa nakakain yung nasa harap niya eh. Kunin mo. Gusto ko rin maranasan ng lubos ng mga anak ko ang pista. Princess, halika. Kunin mo Princess. Dalhin mo yan anak. Huwag mong hayaang maagaw ng iba. Si Ares, natapon na ang tubig niya sa Ines. Teka, Dede, tama na. Pero grabe ka naman, kasakim na bata ka. Sobrang sakim mo talaga. Kaplan, halika, Kaplan. Kunin mo, Kaplan. Tyson Papa, kahit umuulan, sapat na ang karangalan mo. Tyson Papa, kunin mo anak, digitan mo yan. Si Tyson Papa ang unang amoy, medyo maselan din siya. Princess, wag lumapit kay Chitir. Sitir, halika, kunin mo anak, dalhin mo. Dede, hindi mo binibigay sa iba ang sakin mo talaga, sandali. Cheater, dalhin mo anak, galing mo. Kainin mo. Si Tyson Papa kakain pa. Kunin mo Dede. Princess, bilisan mo anak, huwag mo ipaagaw sa iba. Tyson! Saluhin mo yung Zere. Hector Papa, nakakain ka na ba? Ha? Sige, ayun yung dalawa dun. Itapon na natin to. Tony, dadaling ko sa'yo. Ibibigay ko na rin kina Marla at Cindy. Marla? Cindy, kunin mo anak. Tony, pinasabog mo ba yun? Kaya ka tumatakas, pilyo ka. Kunin mo, dalhin mo. Mabuti yan anak, kunin mo. Medusa, halika. Si Medusa naman ay nagwawasak pa ng gulong. Medusa, kunin mo. Kunin mo anak. Mamaya lahat sila, mamayan gabi, bibigyan natin sila ng sobra-sobra kuya. Kunin mo Sky. Dalhin mo yan para sa anak ko. Kunin mo Dede. Hector, bakit di mo kinain? Pilyong Hector. Teka, bigyan din natin si Karabash. Halika. Si Karabash, salamat sa Diyos. Sobrang nakibagay siya. Karabash, halika anak, halika. Palagi siyang nasa tabi ko. Tingnan mo si Ares, nakuha niya agad. Baliw talaga, ang bilis ng reflexes niya. Hindi sila tinatawag na boxer basta-basta. Sige Ares, mapa. Karabash, halika. Salamat at dasanan. Masay siya. Masaya kung kinuha ko si Karabash. Walang naging problema sa iba. Kaya naman, sobrang saya ko talaga. Halika Karabash, halika anak ko. Kunin mo, kainin mo. Mabuti yan sa'yo anak ko. Karabash, kunin mo. Sandali Dede. Karabash, bakit hindi mo kinain yan? Sabi ko nga, sigurado ako makikipag-away siya at hindi siya makakasundo sa iba, mga ganun. Pero alam nyo, napakabait ng batang yun mga kaibigan. Hindi sa maingay, hindi sa nakikipag-away, tahimik lang siya. Totoo talaga.
Si Karabas ay tunay na lalaki. Tingnan mo ang anak ko, matalino, hindi nakikialam, walang gulo. Buti na lang kinuha namin siya. Matagal ko na napagdesisyonan at naplano ito pero ngayon lang pala nakatanda na. Kung pinabayaan namin siya, kukunin siya ng animal shelter. Hindi ko talaga kaya kuya, anong magagawa ko? Tao rin naman kami, hindi namin kayang tiisin ang konsensya namin. Ang bata nyo na gwapo, magaganda rin sila lahat. Mas space sa loob na yan namin ni Karabas dahil napakatapat siya at tuwang-tuwa tuwing nakikita ako. Hector, hindi ka pa kumakain ha? Oh, Hector. Atakin ba ni Hector si Natasha? Hindi ko maintindihan, parang hindi niya gusto yun. Halika, halika anak ko, halika. Laki ng bibi ko. Grabe ka. Grabe ang tapa ng leon ko. Si Hector parang bata, may pusong bata. Niisip ko kung paano nakatakas si cheater doon. Baka binasag niyang pinto sa paanakan. Basta, wag lang sana siyang makipag-away kaninuman. Bonchuk, ipakikilala kita kay Hector. Halika. Teka, tingnan natin kung may sasabihin siya. Oy, Ashe, huwag kang makialam na ako, Ashe talaga. Tingnan mo si Apollo kung paano siya umasta. Halika, Hector. Bakit kaya ayaw sa'yo ni Apollo, anak? Atake siya. Sige na, halika. Tigilan yung away. Halika, halika, halika. Hayaan mo na, anak. Hayaan mo na. Pareho naman kayong taga-iisang bakuran. Halika. Naku anak, dahan-dahan lang. Wag Dede. Dede, wag kang makialam. Oh, tingnan mo si Dede. Pinoprotektahan niya si Hector. Astig si Dede. Tapos magagalit pa kayo kay Dede. Ilagay na natin lahat dito. Pero, dahil may tupa tayo ngayon, may bago tayong karatula. Ulam pa ng isang tupa, ilalagay ko rin yon. Unti-unti na talagang nagiging zoo dito. Kuya, ginusto namin to. Mahal namin to. Sana maging mabuti rin para sa amin ang pag-aalaga ng malilit na hayop sa bukid. At pagkalooban kami ng Diyos na malulusog na supling para dumami pa ang alaga namin. Halika Hector, sige Esko. Pumasok ka anak, sandali lang. Sige, gwapo kong anak. Hindi ko siya ilalabas kasi mainit. Hindi nga kumain, nakita niya naman. Layon, ipapakita ko sa inyo ang mga bagong tupa na binili namin mga kaibigan. Gaya ng sinabi ko, hinihintay ko ang mga payo nyo tungkol sa pag-aalaga ng tupa. Kung may mga gusto kayong ipayo na dapat kong bigyang pansin, gawin ko ito o gawin ko yun. Bukas ako sa lahat ng opinion nyo sa mga komento. Huwag kayong mag-atubiling magbigay ng payo at suporta. Sige, mahal ko kayo lahat. Huwag niyong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan niyo ang sarili niyo. Paalam, maging ligtas kayo mga kaibigan.